Kapalan Airport sila di. So then you board your aircraft now to boarding gate number 3. Next door emergency exit 3, please ask the cabin crew to receive you. It's 5:38. Nandito na kami sa Terminal 3 at nakalagpas na kami sa immigration. Grabe yung kaba. Grabe yung kaba. Kasi yung isa matagal. So, ayun guys. Yung sa akin, freelance ako. Yung tinanong lang sa akin is kain muna kami guys. 1 PM kami doon, tapos dumating kami dito 3. Tapos ang tagal ng bagahe namin lumabas. Tapos grabe ang gulo ng airport. Ang gulo pala dito. Hindi ko expect kasi yung na-try ko na airport is sa Cebu. So maganda doon. Yung ano nila, tapos hindi masyadong madaming tao. Pero dito, grabe hindi na kami nakapag-video kasi sobrang gulo. So ayun, pagpasok namin, nag-pay muna kami ng travel tax, tapos pumunta kami sa check-in counter. Tapos ayun, nag-ano muna kami ng bagahe. Tapos, dumiretso na kami sa immigration. Tapos, ayun, at nakalagpas din. To sum up yung experience namin from entry dito, basta make sure lang prepare nyo lang lahat. Naabala nga pala kami dun sa may scanner. Kasi, separate pala yung laptop mo dapat ilabas mo talaga sa bag. Which is, hindi ko na-gets na una. Akala ko separate lang yung bag na merong laptop. Tapos pag namin natagalan kami kasi pala, dapat separate. As in, kunin mo talaga yung sa bag. Kasi hindi daw nila mascan. Tapos ayun, bumalik talaga ako sa pila. Tapos, in-scan ulit yung whole body, ginanyan ulit, kinakakapa. Ayun lang. Tapos, guys para sure, dapat yung belt, wala ng belt. Huwag na lang yung mag-belt kasi baka maano pa. Pero hindi naman namin kasi sa domestic kasi more on pinapatanggal yung belt, tapos pinapatanggal din yung sapatos. Ito ba? Ito yun lang, parang lang.
ang haba ng pila ng immigration, kaya kahit ang haba ng oras namin dito, pumila na lang agad kami sa immigration kasi baka hindi kami makapasa or ma-second interview kami. So, ayun. Hindi ko siya first time. Pero, ayun na, andun pa din yung kaba. Baka ano. So, basta. Kain muna po. May 2 million VND na tayo. 2 million lang guys, 2 million. Mario, hindi ka babe. Dito kasi guys, magiging millionaire kayo. Ha? Dito kayo sa Vietnam. Dito lang magiging millionaire ang Pinoy. Lalabas. Sadya ako kasi. Di wala sila kanila. Wala sila free wifi. Let's try. Kasi ba ito sila? Wala sila free wifi dali. Wala pala sa taxi. Parang na. Aray, kaya wifi. Kado? Di ko ni free. Di ko free. Dili guru babe. Pero ka-grab ta. Palit ito wifi. Chumni. Tour tayo dito sa Felix Hotel.
So, nasa room 303 kami. So, let's start. So, ayan siya, guys. Ayan, good for 2. Tapos, may TV sila, plus electric fan. Tapos, may pa-mirror din sa mahilig mag-makeup. Tapos, may free water bottle sila na 2. Tapos, may coffee din, free. Tapos, may slippers, guys, na ganito. May slippers sila na merong slippers. Tapos, ayan, may... Tapos, ito, may towel. Tapos, yan yung, comfy naman. Pero, hindi siya masyadong super comfy kaysa, lang siya. Tapos, may fridge. So, ito. Ayan, guys. Hindi yan free hat. May bayad yan. In case. So, ilagay natin yung water natin dito para lumamig. Tapos, may cabinet para lagyan ng mga gamit. Tapos, may hangers. Then, ito yung maganda. May may trash can here. Tapos, look, yung CR nila is malaki yung CR nila. Tapos, ayan. Yung pinaka-importante is yung bidet. Basta, meron tong bidet, guys, yung bidet. Tapos, meron na din silang shower gel at shampoo na free. Tapos, may shower. Ayan, malapad naman. Tapos, maganda naman. Tapos, nabook namin to sa Agoda. Yung nabayaran namin is 2,100 plus. So, parang 850 siya per night. So, for 3 nights. So, worth it na siya. For us, worth it na siya. Kasi, budget lang yung hinahanap namin na hotel. At, yung location niya is malapit siya sa Bouvienne. As in, super malapit kami dun na wrong turn, guys. Dun kami pumunta sa Bouvienne. Pero, ito, as in, super lapit. So, if you want to stay here in Felix Hotel, or no. If you want to stay here in Saigon, try Felix Hotel. Kasi worth it siya. May elevator din, guys, para hindi kayo mahirapan sa mga gamit. So, yun lang. Thank you!